Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mukhang tumatagay ng tikila. Itong si Malu Tikia, mga kababayan. Ito po yung DDS na mataba. Yung may sariling survey firm. Na kapag nagpa-survey, laging DDS ang nangunguna. Paghahalata tuloy na na bias ito ito si Malu Tikia. Mukhang nakarami ng tikila mga kababayan. Meron po siyang post. Sabi niya, ayan po, si Senator Loren Legarda. Sabi niya, the first female Senate President. History was made today. Sabi ni Malu Tikia na hindi nanonood. Nakakita lang na nakaupo si Senator Loren Legarda doon sa podium o dyan sa sa upuan ng Senate President. Senate President na? Bongols din Ano ba yan, Malu Tikia? Bawas-bawasan mo yung pag-inom ng tikila. Baka nasosobrahan ka. Siya daw ang unang female Senate President. History was made today. So ngayong araw na daw na ito ay naging Senate President. Ito si Loren Legarda. Mga kababayan, hindi naman Wala talaga to si Malu Tikia. Kahit kailan talaga to mga DDS, mga fake news Ano ba nangyari diyan kanina sa Senate? Bakit ako po diyan si Loren Legarda? Ito mga kababayan. Ito po yung nangyari kanina. Nagkabiruan po diyan po sa Senado bago po sila mag-adjourn. Ito, panoorin mo, Malu Tikia, panoorin mo. Para maintindihan mo yung nangyayari. Hindi yung post ka ng post tapos mali-mali naman. Ano ba yan? Thank you very much, Madam President. Madam President, nice. Ayun siguro narinig ni Tikia. Baka yun narinig ni Tikia nang tinawag ni Majority Leader Mig Subiri si Legarda na Madam President. Baka yun narinig niya. Kaya nag-assume siya na Senate President na eto si Legarda kasi meron naman talagang umuugong na mga marites na magpapalit ng liderato. At papalitan daw si Senate President Tito Sen, si Tito Soto. At malamang ipalit daw itong si Loren Legarda. Kasi mga kababayan, ito ang nangyari dyan sa Senado. Dahil po dyan sa Blue Ribbon Committee, dahil po dyan sa decision o findings ng Blue Ribbon, mukhang na apektuhan ang Senate presidency. Si Tito Sen naman wala siyang ano gagawin niya kung tatanggalin siya. Basta si Tito Sen tatayo sa katotohanan. Tatayo po siya sa tama. Kahit pa matanggal siya sa pagiging Senate President. Kung yun ang findings ng Senado yun ang findings ng Blue Ribbon Committee. Hindi naman niya pwedeng kontrahin para mapanatili sa kanya yung Senate Presidency. Hindi naman siya ganun. Ang importante sa kanya katotohanan, importante transparency, importante ay mapanagot kung sino man talaga ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Sabi nga ni Tito Sen kahit ordinaryong senador, pwede siyang minority leader, pwedeng majority leader, pwedeng Senate President, lahat yan, kaya niya naman trabahuhin Ngayon, kung patatalsikin siya dahil lang dun sa findings ng Blue Ribbon, tatanggapin ni Tito Sen yan. Alam nga namang hindi katulad kasi si Tito Sen ng iba na na basta lang manatili sa pwesto kahit sumang-ayon sa mali. Hindi po ganoon si Tito Soto. Kaya mawala man sa kanya yung Senate Presidency, sige. Basta tatayo siya sa katotohanan, tatayo siya sa tama. Kasi yung ilang mga senators dyan, mga kababayan, yung ilang mga senador dyan, kapag kaibigan na nila yung involved, nag-aatrasan. Mga naduduwag. Sabi ko nga, kapag ganyan na Senado, buwagin mo na lang yan. Nag-ano pa kayo, nag-imbestiga pa kayo. Tapos nung nalaman ninyo na may involved na mga kasamahan nyo dyan sa Senado, bigla kayong aatras, biglang babawiin nyo yung mga pirma ninyo. Anak ng teteng, anong klase yan? Di mas maganda, buwagin na lang yan. Total,
kampi-kampihan. Kaya nakaka-disappoint yung mga nangyayari dyan. At eto naman si Tikia, nagkabiruan lang kanina dyan sa bago mag-adjourn dyan sa Senado, sabi niya Senate President na agad siya. si Loren Ligarda. Bongols eh. Ito, tuloy natin yung biruan kanina. Nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also this is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, Nine. 2026. Thank you very much, Madam President. Okay, so yun lang yung nangyari kanina. Tikia. Hindi pa siya Senate President. Kasi ngayon daw eh. So medyo wag anga-anga, ma'am. Nagmamagaling ka pa naman, inaaway mo pa naman si Claire Castro. Tapos mali-mali yung yung pinagsasabi mo. Hindi pa. Pero malamang lang. Malamang lang na ganun nga ang mangyari. Pero okay lang naman kay Tito Sen yan eh. Okay lang naman kay Tito Sen. Saka ito bago natin pakinggan si Tito Sen, may mga bali-balita na magkakaroon daw ng term sharing. Ito mga kababayan, ayon po sa Billionaire News Channel, sabi daw, di umano ni Senator J.B. Ercito ito na nag-usap o nagkasundo si Senate President Vicente Soto III and Senator Loren Ligarda. Sila po ay nagkasundo na magkaroon ng term sharing arrangement after nga nung nagkaroon di umano ng coup dyan po sa Senado. So term sharing, ang pagkakaalam ko, sa 2028, si Ligarda na ang upo bilang Senate President. So tatapusin lang ni Tito Sen yung 2025 hanggang 2028. Tapos 2028 hanggang 2031, kasi 6 years sila eh. So 3 years, 2028, 2031, si Loren Ligarda naman. Pero sabi naman, hindi naman daw totoo yun eh. Sabi kasi si Kiko Pangilinan yung nag-tweet. So, hindi natin alam kung ano eh. Kahit si Tito Sen, hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Tito Sen. Dito sa interview sa kanya tungkol diyan sa nangyari. Yung nangyayari nga Senate ko di umano na hindi nagtagumpay. Ito pakinggan natin si Senate President Tito Soto. It's probably. Hopefully. Saka ongoing. Ano naman ang leadership sa Senate? It's just always ongoing. Yes, yeah. So, Ganun anong lagi yan. turning point? Bakit hindi nagtagumpay Oo, sila? anong nangyari? I don't know. Better ask them. You know what? Ano sabi ni Sen. Loren? Kasi siya daw yung ano eh. Ano sabi sa Sabi inyo, si Sen. Loren. Loren? Well, she was not She was not, well, Nagkausap kayo? She was- She declined? I think so. I think she did. I think she did. How are you feeling, sir? How are you feeling, sir? Okay, same. Yeah, same. No worries. No. No. Ako ba, Senator? You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. Thank you. Okay. Okay. So yun mga kababayan, linaw-linaw naman eh. Hindi naman sakim sa kapangyarihan si Tito Sen. Kahit pa maagaw sa kanya yung pagiging Senate President at maging minority leader siya o kaya naman maging ordinaryong senator, okay lang. Importante, ikaw ay tumatayo sa tama. Yun lang naman yung mga kababayan eh. Senate President ka nga, majority leader ka nga, Senate President pro tempore ka nga. Pero ikaw naman ay doon ka sa kasinungalingan, doon ka sa kasamaan. Di wala ring silbi. Mas maganda, kung ganun lang din, mag-ordinaryong senador ka na lang, pero doon ka sa tama. Wala kalakaran dyan sa Senado. Kampi-kampihan eh. So yan mga kababayan, yung nangyayari dyan po sa Senado.
Hindi pa po Senate President si Loren. Maluti-kiya. Bawas-bawasan mo yung tequila. Nasosobrahan ka. Baka isang shot pa lang. Lasing ka na. Hindi pa po. Hindi pa po siya Senate President. At yung usapan ng term sharing, sabi naman ni Tito Sen, hindi naman daw yan. Hindi po totoo. Parang biruan lang daw. Sabi niya biruan lang daw. At nung natanong naman si Migsubiri, ganun din. Sabi niya, wala. Maayos naman kami sa Senado. At kung biniro man niya si Senator Loren Legarda, malay mo, in the future, maging siya ang Senate President. Kasi may balita, siya ang Senate President. Tapos ang pangalawa sa pwesto, yung pro tempore, si Pia Cayetano, so dalawang babae. So, ang daming kwento dyan sa Senado. Pero alam niyo mga kababayan, kahit sino pa pumesto dyan, susuportahan naman natin eh. As long na nasa tama. Huwag lang tayo gagaya doon kay Robin Padilla. Sabi niya, ang gusto niya maging Senate President ay pro Sara Duterte. Ayun yung pangit. Ayun yung pangit. Sa totoo lang mga kababayan. Ewan ko ba kung bakit naging senador ito si Robin Padilla. Kaya kung sa 2028 kung ito tatakbo, ilagay nyo na lang sa basurahan. Kasi sabi niya, kung gugustuhin niya yung pro Sara, pro Duterte, dahil siya pro Duterte, puro lang pansarili, mga kababayan, ang pangit nun. Ang pangit nun. Hindi na yung mandato mo bilang isang senador ang gusto mong gawin. Puro ka politika, political party, puro kasamahan mo, puro PDP, puro Sara Duterte, puro Digong Duterte. Ang pangit nun, mga kababayan, ang pangit nun. Yung mga ganong klaseng politiko na yung kanilang paninindigan dahil sa kanilang partido, hindi po para sa taong bayan, huwag ninyo po ibalik sa pwesto. Sayang lang po ang pera ng taong bayan sa pagpapasweldo sa mga ganong klaseng mga politiko na talagang hayagan na sinasabi nila na doon sila sa isang grupo. Pangit nung ganun. Dapat para ka sa taong bayan. Ang mandato mo sa taong bayan, dapat yun ang mas importante kaysa sa partido, kaysa sa kakampi mo, kaysa sa idol mo. Ayun ang pangit. Kaya kung si Senate President Tito Soto ay matanggal sa pagiging Senate President at maging ordinaryong senador na lang, mas bibilib pa ako sa kanya. Kaysa yung nakapwesto ka, pero meron kang kinikilingan, hindi ka tumatayo sa katotohanan at mas tumatayo ka sa kasamaan, mas maganda, ka na lang. Mag-ordinaryong senador ka na lang. Kaya saludo po ako kay Tito Sen. Wala siya sama ng loob. Basta senador pa rin siya. Magtatrabaho siya para sa taong bayan. Yun naman importante. Kasi kung nagtatrabaho ka para sa mga grupo, sa idol mo, sa mga kampi mo, kasamahan mo, kapartido mo, wala. Ayun po, ang pinakapangit na na katukwiran. Katukwiran po yun, mga kababayan. Pangit na pangit po yung ganun. Nakakahiya po sa taong bayan. Dapat po kasi inuuna ninyo ang taong bayan. Mga senador, dapat inuuna ninyo ang taong bayan kaysa sa pansarili ninyong kapakanan. Robin, Sana hindi ka na makabalik dyan sa Senado. Sa totoo lang. Sayang lang talaga ang boto ng bayan, pati yung pinaposweldo. Sayang. So, yun lang po muna mga kababayan walang pagbabago sa Senate Presidency. Ang Senate President pa rin sa ngayon ay si Senator Tito Soto. At kung si Loren Legarda naman, ang gusto nila maging Senate President, tingnan natin, abang-abang tayo sa mga susunod na araw. Sa Lunes daw, February 9, tingnan natin, malay ninyo. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa mga iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.